Magandang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Sarina, isa sa mga kwentista ng Albay Provincial Library and Information Center. Narito ako upang magbahagi sa inyo ng kwento na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero bago tayo magsimula ay may itatanong muna ako. Mga bata, nakasakay na ba kayo sa kotse? O sa eroplano? O di kaya sa tren? Wow! Tamang-tama dahil may kinalaman ng ating kwento sa magkaibigang mahilig gumala, sakay ng iba't ibang uri ng transportasyon. Ang kwento natin ay pinamagatang Ang Magic Silya ni Titoy. Kwento ni Russell Molina at guhit naman ni Marcos Nada. Hatid sa atin ng Adarna House. Tara at simulan na natin! Maliit lang ang baryo namin, kaya siguradong madali mo akong mahanap. Madalas akong nasa plaza kasama si Titoy. Dito kami nanguhuli ng gagamba at naghahabol ng tutubi. Pag dumaan ka, ipakikilala kita kay Titoy. Mabait siya, palabiro at makulit kagaya ko. Pambihira ang tawa niya. Kala mo, pabo. At alam mo ba, meron siyang magic silya. Pexman, magic talaga. Merong 2 gulong na di nabubutas. Kahit idaan pa sa batong matalas. Di kailangan ng gasolina. Konting tulak lang, andar na. Makulay ang upuan nito at kumikinang ang gara. Minsan, sasakay lang kaming 2 sa magic silya at bigla itong nagiging kotse. Vroom! Vroom! Tabi kayo! Tabi kayo! Hiyaw namin habang nakataas ang mga kamay. Minsan, nagiging eroplano ito. Eng! Eng! Ang sarap lumipad! At walang biro, nagiging tren pa ito. Toot! Toot! Magic talaga! Hep, hep, hep! Saan na naman ang punta mo, ha? Ang laging habol ni nanay pagpatakbo na ako sa labas. Diyan lang po, kasama ko si Titoy. Ang lagi ko namang sagot, saang dyan? Sa may buwan po. Sigaw ni Titoy mula sa labas, sabay tawa na parang pabo. Di alam ni nanay, pag nakasakay kami sa magic silya ni Titoy, kung saan-saan kami nakakarating. Noong isang araw nga, bumisita kami sa palasyo sa may sapa at meron pang party. Doon, nagko-concert ang mga kuliglig habang nagtatambol ang mga palaka. Rock and roll pa ang tugtog nila. Galing, no? Kahapon na may nagpunta kami sa kaharian ng mga tilapia. Dooy nagsasalita ang mga isda. Ang gala ng silya nyo ang bati ni Haring Plapla. Gusto sana namin siyang isakay, kaya lang mukha siyang malansa. Inalok na lang namin sila ng tinapay at nagpaalam na kami. Marami na kaming napuntahan ni Titoy, sakay ang kanyang magic silya. Ang kuwebang makukulay, mga mansyon sa gitna ng gubat, at sari-saring lugar na kakaiba. Bibilib ka? Sayang nga at kami lang ang nakapamamasyal. Yung ibang mga bata kasi ayaw makipaglaro. Umiiwas sila kay Titoy tuwing dumaraan siya. Nahihiya ata. Pag nasa plaza sila, di nila niyayaya si Titoy magbasketball. Di nila pansin ang kotse pag umaarangkada. Di rin nila rinig ang eroplano at tren. Tanging nakikita nila ay ang anyo ni Titoy. Wala kasi siyang binti. Ipinanganak si Titoy na di tulad ng ibang bata, sabi ni nanay sa akin. Kaya para makaparoot pa rito siya, kailangan niya ng wheelchair. Oo nga pala, wheelchair daw ang tawag sa magic silya ni Titoy. Pero bukod doon, dugtong ni nanay, hindi siya kaiba sa inyo, di ba? Tara na, tara na! Hiyaw ni Titoy mula sa labas. Hinihintay na tayo ng prinsesa sa may palayan. May bago na naman kaming pupuntahan.
Si Titoy talaga, kahit walang binti, kung saan-saan nakakarating. Balang araw, makabibisita rin ang ibang mga bata kay Haring Plapla. Maririnig din nila ang tugtugan sa sapa. Balang araw ay makikita nilang walang ipinag-iba si Titoy sa kanila at mahanap din nila ang aking nakita. Isang kaibigan. Vroom! Vroom! Tabi kayo! Tabi! Eng! Eng! Tut! Tut! Dumaan ka sa plaza. Dito mo kami makikita. Nanguhuli ng gagamba, nakikipaghabulan sa tutubi, nakasakay sa Magic Silya. Tunay na nakamamangha naman talaga ang silya ni Titoy. Gamit ang kanyang imahinasyon ay nakakarating sila ng kanyang kaibigan sa iba't ibang lugar. Kayo mga bata, saan kayo nakakarating gamit ang inyong imahinasyon? At dyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang ang Magic Silya ni Titoy. Naway may natutunan kayo. Sa muli, ako si Ate Sarina na nag-iiwan ng kasabihan, walang makahahadlang sa batang malawak ang isipan. Kaya mga bata, huwag kakalimutan na mag-follow, like and subscribe sa aming Facebook page and YouTube channel para sa iba pang kwento na kapupulutan nyo ng aral. Hanggang sa susunod na kwento, paalam!